Ay, good morning, mga kababayan, kabarangay. Magkape po tayo at ngayon isa sa mga mapapalad na araw ng Martes at taong kasalukuyan. 2001 na tayo, January 1. At mga kaibigan, nais kong magbahagi ng isang magandang kwento. Ito'y hango sa kasaysayan. Tawagin na lang natin na si Manong Ingkoy, isa sa mga kababayan ko po, na kakaiba po ang naging kasaysayan ni Manong Ingkoy sapagkat habang siya ay nasa aming probinsya, hindi po siya pumupunta ng mga kabayanan, siyudad. Palagi lamang siya naroon sa Bukirinya, kung saan ang produkto doon ay mga nyugan, ika nga, may mga kupras po yon every 3 months, mayroon po siyang income. Kung kaya't si Manong Ingkoy, masasabi natin, isa siya sa nakakaluwag-luwag sa buhay dahil bukod sa wala siyang asawa, buwan, every 3 months, tuwing magkukupras ay mayroon income. Dahil kuminsan nga mahal ang kuprasan. Ang kasaysayan niyang ito ay dahil sa isang dahilan, ika nga, tabi-tabi po sa mga nag-aalmusal ngayon, o kung kayo nanonood at kayo kumakain ng tanghalian o hapunan, pasintabi po sapagkat may kinalaman ito sa kanyang kamangmangan. Masasabi po natin tanga, ika nga, medyo may kinalaman pa ito, ika nga, sa tawag sa atin ng kalikasan, ika nga, kung sila ay dudumi. Yun ang kanyang naging problema. Dahil sa kanyang kamangmangan, nagdulot ito ng napakaraming mga pangyayari. At ito ang inyong subaybayan sapagkat ikikwento ko, gusto kong ibahagi sa inyo. May mga parting nakakaawa, may mga parting nakakatawa, at may kagulat-gulat na mga pangyayari. Noong si Manong Ingkoy ay nagkakaedad na, mga 60 years old na, nung siya ay nagbakasakaling pumunta dito sa syudad sa isang dahilan na kanyang napagmamasdan ang kanyang mga apo na pag umaalis galing ng Samar pupunta dito sa Maynila, pawang mga galisin, ika nga, mga bukbukin ang balat. Pag umuwi galing Maynila papunta na doon sa Samar, pawang makikinis na mga balat. Hindi nyo po may tatanong, si Manong Ingkoy, halos pag tiningnan mo ang balat nun, parang mga kaliskis na kasi palagi ho nandun sa bukirin. Alam nyo na siguro ang mga ganun pa. Kumbaga sa pwede nang tubuan ng talaba yung kanyang mga binti nun, sa kasipagan niya. Ngayon, may dumating na apo niya na galing sa syudad at siya'y namangha at nainggit. Tinawag niya ito, "Apo, halika nga. Nung ikay umalis dito, papuntang Maynila, marami kang mga bakukang yung balat mo halos hindi naman nagkakalayo ng balat ko. Kung maihahambing natin ngayon,
halos napakakinis na at maputi ng iyong kutis. Eh, apo, ito bang kuan? Ito bang kutis ng iyong lolo may pag-asa ba? May pag-asa pa bang maging katulad ng kutis mo o kuminis doon sa Maynila kung ako'y pupunta? Meron ka bang mga binili para ilagay diyan sa iyong balat? Apo. Ay, lo, wala po. Ika ng kanya nga po. Ligo araw-araw lang po. Pagkaraniwang sabon lang naman po ang ginagamit ko katulad ng sabon natin dito. Pero lo, nagtataka din ako at bigla na rin lumilinis yung mga tao doon. Siguro lo, may pag-asa pang pumuti ka rin pag ikaw ay pumunta sa Maynila. Aba po, ay kung ika ng lolo, aba po, ay kung gayon pala kahit bilhin ko pa, bibili ako ng panglagay dyan sa kutis dito, sa aking kutis, para matulad kong maputi ka, yung puti. Kuminis yung aking balat. Ay, di mo, lingid sa'yo kalaman apo na napakarami ang ipon ng lolo mo. Napakaraming pera, halos mapuno na itong sako. Alam mo naman, wala naman akong bisyo. Puro sasakahan lang ako. Yun, apo. Salamat, apo, sa ano. Pero, apo, halika nga. Pwede mo ba akong bigyan ng sketch o parang mapa ng Maynila? Baka maisipan kung pumunta. Hindi naman ako maligaw. Paano ba gagawin ko, apo? Ganito po, lolo. Bibigyan kita ng sketch. Pagdating mo sa pier, pagbaba mo doon ng barko, may makikita kayong mga taxi nakalagay sa ibabaw ng sasakyan. Taxi. Tawagin mo lang yung lolo at magpahatid ka. Ito po yung address. Ito ay sa hotel. Nung araw, mga kaibigan, nag-iisa pa lang ang hotel dito sa Maynila noon. Kung natatandaan po ninyo yung Hotel Mirador. Hotel Mirador. Nag-iisa pa lang yung hotel na yun. Kung di ako nagkakamali, baka 7 palapag lang yun noon. Pero obod ng taas ng building. Ito ang ibibigay nyo sa taxi driver, ihatid ka doon sa Hotel Mirador. At saka sakali, lolo, kayo ay gustong makipagkita sa ating mga kamag-anak o sa mga kababayan doon. Ito naman ang address na ibibigay mo sa taxi. Sabihin mo, ihatid ka doon sa Luneta Park. Doon ka pumunta, pag nandun ka na sa Luneta, doon ka pumunta sa kung saan nando doon si Jose Rizal, yung revolto ni Jose Rizal. At doon ang mga tagpuan ng mga waray. Okay. Sa madaling salita, mga kaibigan, kinuha ni lolo yung skits na yon. Tapos tinago. Nung sa madaling salita, madaling kwento, naisipan na nga ni lolo na, ni Mang Ingkoy, lolo ni ano yun nung kanyang kausap kanina Naisipan ni Mang Ingkoy na magpunta talaga sa Maynila dahil sa isang dahilan para kuminis yung kanyang kutis. Ika nga, kasi naiinggit siya sa kanyang mga apo na pag umaalis galing Samar, mga bukbukin, pag bumalik na ng galing Maynila, makikinis na yung mga balat. Kaya, naisipan niya ng pasya. Ika nga, na buo na ang kanyang pasya na siya ay punta ng syudad gamit ang sketch na bigay ng kanyang apo. Okay. Nung papasakay na siya ng barko, from Tacloban yun
going to Maynila, no? Dito sa Maynila. Papasakay na siya ng barko. Medyo seguridad din si Manong Inkoy at sabing ganon ako'y bibili ng tinapay. Sabing ganon. Kahit isang plastic bag na munay. Kasi ang munay noon ang lalaki nilalagay lang sa plastic bag o sa Manila paper, sa bag na yari sa Manila paper, di ba? At yun, ang lalaki. So bumili siya noon, hindi ako nagkakamali, mga 4 ang binili niya. Inilagay sa plastic. Inilagay, ganito. Sa madaling sabi, sumakay na siya ng barko. Na, excuse me po. Nung doon na, ika nga, nagbibiyahe na sila, nasa laot na sila, ika nga, sa gitna na ng karagatan. Parang nakaramdam si Manong Inkoy ng tawag ng kalikasan, ika nga. Alam niyo na ba yung ibig ko sabihin? Kasi mahirap bigkasin yung natatay siya, parang gano'n. Tawag ng kalikasan. Sumilip siya sa mga bintana doon sa barko at lumabas pa nga parang sa barindilya, parang tiningnan niya kung pwede siyang dumumi roon. Kasi alam niyo mga kaibigan, si Manong Inkoy, masasabi nating may pagkamangmang o tanga sa pamamagitan ng mga instrumento na ginawa. Tulad ng mga bowl, mga inodoro. Hindi pa alam Kasi doon sa kanyang kinalakihan at doon na rin siya tumanda, pawang mga puno ng saging o mga likuran ng mga puno doon, lamang siya pwedeng dumumi. No? Hindi pa siya nakakakita ng mga tinatawag natin bowl, yung inodoro, ika nga. So, nung nasa barko na, sa madaling salita, pinoproblema talaga niya kung saan siya dudumi. Sapagkat, siyempre, wala naman mga puno doon. Sabi niya, kung ako'y dudumi dito sa barindilya, nga, sa gilid ng barko, baka nang konting pagkakamali ko lang, baka naman ako'y maglupasay doon sa dagat, pating ang makinabang sa akin. Madaling sabi, naghihintay pa rin siya ng pagkakataon kasi nais niya talagang malaman kung sakasakaling natatay ang mga pasahero, kung saan tumatay. Kung kaya't naisipan niyang tanungin yung taong nakita niya lumabas galing doon, lingid sa kalaman ni Manong Inkoy, na pinanggalingan ng tao pala CR na. Yung pala CR. Sabi ni Manong Inkoy, ikang ganon. Abang, maaari bang magtanong? Ay, opo, Manong, bakit po? Kung sakali tayo, di ba pasahero ka rin kung sakaling tayo makaramdam ng yung tawag ng kalikasan, halimbawa natatay tayo, saan ba tayo pwedeng tumae dito? Kasi iniisip ko, baka pag dyan sa gilid tayo tumae, mahulog tayo sa dagat. Ikang ganun Manong Inkoy. Sabi nung kanyang napagtanungan, Manong doon, gagaling ko lang doon. Yung pinto na aking, doon, yung aking pinanggalingan, pumasok po kayo at yun na yung CR. Doon ka pwedeng tumae. Sa madaling sabi, tiningnan ang kaayusan ng tao, ika nga, yung look ng tao, tiningnan ni Manong Inkoy, pinagmasdan. At walang pinagkaiba. Kung ano ang kaayusan ng tao na kanyang pinagtanungan, ginaya niya. Komot yung tao, mayroon nakasampay na tuwalyang ganyan sa sa balikat, nakaganyan.
Ganon din naman ang ginawa ni Manong Inkoy. Kinuha niyang dali-dali yung kanyang tuwalya na naroon sa malita at inilagay din. Parang ganyan. At nagpunta na siya doon sa CR. Lingid sa, hindi, ganito ano, nung doon na siya sa CR na yon, sa comfort room, nga, barko. Inimagine natin nasa laot sila eh. Hindi pa rin niya alam, Manong Inkoy, kung saan niya pwedeng idaos yung kanyang iraos yung kanyang tawag ng kalikasan, yung gusto, yung saan siya tatae nung masyado niyang inosesya niya o sinuri yung nakita niyang yung bowl nga lingid sa kalaman ni Manong Inkoy na yung bowl na yon, yung inodoro ay yun doon na nga tumatay. Pero hindi pa rin siya makasiguro kasi yun nga hindi niya alam yun dahil doon nga sa Samar ay wala akong mga inodoro nung araw. Kung kaya binusisi niyang maigi ito at ikang ganon kung ito'y bunganga ng inodoro, imagine natin. May mga tinga-tinga, nga, di ba? Ang ginawa niya ay parang ganito. Sinuri niya, maigi, yung mga tinga-tinga na nakita niya doon sa lambi ng inodoro. Nung kanyang masiguro na tae nga, sabi niya, abay, tae nga. Malamang ito na nga yung tinatawag ng tao na pwedeng nga, pagrausan ng aking nararamdaman na tawag ng kalikasan, pagtae. Di sa madali salita, dali-dali naman siya. Katulad ng ginagawa natin, kung tayo ay pupunta na doon sa bowl, nakaposition tayong ganyan, ay di dahil sa katandaan ni Manong Inkoy, naswalidad, nga, na hindi niya sinasadyang na doon siya nangalin doon. So nadiinan niya yung plus. Sa madaling salita, gumagana yung plus Pag di niyang ganun, gumanon nga ang tubig doon sa bowl. Inimagine naman ni Manong Inkoy na yung tubig na yun ay tubig dagat. At sa pag-aakala niya na yung barko ay kanyang nabutas, ika nga. Doon sa pagkakadiin niya ay nakala niya na mayroon siya nadiinan na naging sanhi ng pagguho ng barko, pagkabutas. Kung kaya't ang ginawa niya, nung nakita niyang kumukulo ng tubig yung loob ng bowl dahil nag-flash, nataranta si Manong Inkoy at ang una niyang nagawang paraan, kunin yung kanyang tuwalya na nasa kanyang balikat at ito'y binalumbon at sabay pinasak doon sa inodoro. Nakipagpampuno siya doon sa plus ng inodoro, doon sa bowl na yon. Sa tumagal siya roon na mga kalahating oras, katunayan nga nakapila na yung mga tao sa labas na maaaring magsi-CR din noong mga panahon na yun dahil umaga yun matagal bago siya lumabas. Minabuti pa nung yung janitor doon, yung taga-barko, nga, na buksan sa pamamagitan ng kanilang duplicate na susi, nga. Nung nakakita nila na si Manong Inkoy ay parang nakikipagpambono doon sa bowl ng ganyan, sa paghahangad ni Manong Inkoy na matakpan niya kung ano man yung nabutas na yon, na naging sanhi ng pagkulo ng bowl na yon na inakala niyang dagat na papasok sa barko, nagpampuno. Ayaw niyang bitawan, yun nakatuwad si Manong Inkoy ganyan. At dali-dali naman na kinalabit siya nung janitor nung barko at sinabihan, Manong, ano po ba ang iyong ginagawa diyan? Nakapila na po ang mga tao sa labas. Ang tagal po ninyo. Naku, iho.
pasalamat na lang tayo sa Diyos na napasakan ko agad-agad ng aking tuwalya ang butas na ere. Sapagkat biglang bumulwak ang napakalakas na tubig din eh. Sabi nga. Kaya pala may mga dalang tuwalya ang pumapasok dito. Sa ganitong taktika eh, naligtas tayo lahat. Bakit Manong? Eh bumulwak nga ang tubig diyan sa bilog na yan. Eh baka kung hindi ko na agapan takpan na itong aking tuwalya eh, baka lumubog na tayo. Alam mo namang nasa gitna tayo ng karagatan. Ay nako Manong, hindi po yan ganon. Tanggalin niyo po yung inyong tuwalya. Eh ganito po eh, nadiinan po ninyo itong plus eh. Kaya kumulo dahil pipick upin yung dumi papunta na roon sa ano. Nako eh ho, ay pagpasensyahan niyo na ako. Ako'y tumanda na lang ng ganito. Eh hindi ko man lang naranasan yan sa aming probinsya ang magkaroon ng ganyan na inodoro. Excuse me po. Sa madaling sabi, doon napatunayan ko na may konting katangahan si Manong Ingkoy. Subalit, maiisip nating tanga si Manong Ingkoy. Pag masdan nyo yung mga susunod na mga pangyayari, mas mayroon pang mas tanga-tanga kaysa sa kanya. Ha? Ito. Sa madaling salita, nung narito na, dumating na, no? Dumating na. Sa pier, sabi ng apo ko, ganun yung mga Ingkoy, may taxi. Yun. Yun, taxi. Ganun. Manong, sakay na po. Saan ba tayo? Sabi nung taxi driver. Oo. Binigay yung yung sketch letter na nakalagay ron. Sabi ng taxi driver, okay, alam ko yan, halika. Punta na doon sa Hotel Mirador nga, doon. Pagkatapos, sabi niyo sa taxi driver, Mamang, pag dumating nga tayo doon sa Hotel Mirador, sabi doon sa taxi driver, pakisabi nga doon sa mga taga-hotel na i-guide niya ako dahil hindi pa ko pa alam ang mga pasikot-sikot sa hotel. Hanggang sa aking uupahan o akupahang kwarto. Ay, opo sir, sige, wag kayong mag-alala. Okay, pagdating nga doon sa Hotel Mirador, i-guide siya ng taxi driver talaga. Sabi nung taxi driver, sino Romboy dito? Pakihati dito doon sa mismong kwarto na kanyang akupahan. Doon mismo ay kasi medyo baka maliligaw yan doon sa loob. Sige, walang problema ho. Sakto, nag-iisa lang bakante ngayon sa amin. Saktong-sakto, nandun sa pinakatok-tok na kwarto. Yun na lang ang bakante. Sige, yun. Sa madaling salita, inatid na doon sa kwarto. Itong Romboy na ito, hindi man lang itinuro kay Manong Ingkoy, kung halimbawa dumarating yung pagkakataon na gusto niyang dumumi, o umihi man lang, kung saan siya pwede doon umihi. Hindi binuksan yung mga pintuan ng CR doon sa kuwan. Hindi binuksan ang pintuan ng banyo. Ay nung itong si Manong Ingkoy, nung naroon na, hindi naman siya nagbukas doon dahil mangmanga ang sabi niya, baka pag binuksan ko yan, baka saktong may ibang umuupad dyan bigla kong mabulaga mapagalitan ako kaya hindi siya nakialam doon sa mga doorknob na nandoon kung ano man yun. Basta na lang siya humiga at sa sobrang pagod
At sa sobrang pagod, ika nga, nakatulog siya. At tulog na tulog. Ika nga. Ngayon, sa madaling sabi, nakapagpahinga na si Manong Inkoy. Paggising niya, problema na naman pala ang kanyang kakaharapin. Yung problema na naman at dumating na naman ang tawag ng kalikasan. Gusto niyang tumae. Ang problema, hindi naman itinuro ng Romboy na yung pintuang yan ay CR o comfort room. Sa madaling sabi, inakala ni mga nung Inkoy na yung lamang espasyo na kama at dun sa room na yun lamang ang kanyang arkilado o dun lang siya dapat kumilos at hindi pwedeng magbukas doon sa mga doorknob na nandun. Sa madaling sabi, nag-isip siya na lamang ng paraan kasi maparaan si Manong Inkoy maparaan isipin mo, ikumpara mo sa mga may kakayahan o may kaya doon sa amin isa si Manong Inkoy na nakakalamang pagdating sa pera. Sako-sako pera niya. Talaga. Ibig sabihin, may utak. Ika nga. Ito. nung naalala niya na madali lang naman ang pamamaraan dyan. Dudumi siya Dudumi. Sa plastic na lang ako dudumi, sabi ka naman ng Inkoy. Yung ikang binili kong tinapay, nag-iisa na lang naman tanggalin mo na lang yung isang tinapay at ika nga, kunyari, tinapay. Tanggalin ko na lang ilagay. Dito na lamang ako sa plastic na ito. Tatawin. Parang ganyan na. Tinapay. Okay. Dito sa plastic na ito. Sa madaling sabi, madaling kwento, tapos na siya, nakaraos na siya, nandito na. Sa plastic na ito ang kanyang dumi. Ang problema, paano kaya gagawin? Tatapong ko kaya ang tanging ito. Binuksan ni Manong Inkoy yung bintana at dumungaw. Pag dungaw na gano'n, natanaw niya yung mga halaman doon sa baba. At yung mga halaman na yun, itinuring niyang mga damo. Sabi, madali lang pala Diyan lang pala Ika gano'n aking, ang gagawin ko lang din namin gano'n, ay aking iboboilo upang malayo ang marating at makarating nga doon sa may damuhan. Kasi pag hinulog ko na lang basta, baka doon sa pangalawang bintana lang bumagsak to. Kaya naman sa mga nakatira doon. Kaya ganitong forma ni Manong Inkoy. Ibinuelo niyang ganon, paikot na ganon, yung plastic na yun. Ganyan. Mga 4 na balik siguro ganyan sabay paghagis ng ganyan. Saktong-sakto naman na doon talaga bumagsak sa doon mismo sa gilid ng ika nga inaakalang mga damo. Ngunit mga halaman yun. Sa madaling sabi, nakakaraos si Manong Inkoy na naman. Doon sa, ika nga kung tawagin parang sakuna. Kasi nga kasama yan sa ating kamangmangan. Sa madaling sabi, kampante na kagad uli si Manong Inkoy at siya ay namahinga muli dahil siyempre matanda na, mapapagod na yan. Nung mga bandang 7:00 na ng umaga,
panahon na para linisin ng mga ng mga janitor yung mga kwarto doon. Kumatok yung isang janitor at ano yon tuloy. Ay, lolo, lilinisin ko. Ay, mukhang tulog pa si lolo. Napansin ngayon, ang unang napansin nung janitor, ang unang napansin, yung gumuguhit na gayo. Gumuguhit na lingid sa kalaman ni Manong Ingkoy ay may butas pala ang plastic na kanyang pinagbalutan ng kanyang tae. So, nung kanyang ibenoylo ng paikot na gano'n, tumatagas ng kaunti at gumuhit iyon mula sa flooring, dingding, hanggang kisame na paikot na gayon. Kung kaya't pagpasok nung janitor, ako kinikilabutan. Sinuri ng janitor yung nakaguhit na yun. Mula sa flooring, inamoy niya. Abay tae, sabi niya. Sa dingding, inamoy niya. Abay tae nga. Sa kisame, muli niyang inamoy. Abay tae nga, sabi ng janitor. Ito siya lamang ang taong gising daw. Si Manong Ingkoy natutulog. Sa madaling salita, nag-isip yung janitor. Sabi yun, aba, 20 anyos na ika ako dito. 20 years na ako na nag-empleyado bilang janitor dito sa Aurumboy. Dito sa hotel. Ngayon pa lamang ako nakakita ng tao na kung dumumi ay ganito. Parang gagamba parang sapot pabilog. Abay, naalala ko tuloy yung aking bayaw na mayroong peryahan. Tama, dalhin ko na lang ito sa aking bayaw na may-ari doon ng peryahan para magkapera kami. Maraming manonood dito. At ang pamagat, ang taing gagamba. Ay, ang taong gagamba Spider-Man. Spider-Man. Kasi ang pagdumi ni Manong Ingkoy daw ay pabilog na parang sapot ng gagamba. Parang so maraming manonood. Ang bawat manonood daw ay magbabayad. Kung kaya't madali lamang daw silang yumaman. Kasama nung matanda. Kaya napilitan na siyang gisingin si Manong Ingkoy. Manong, gising. Gising. Bakit? Sabi ni Manong Ingkoy. Huwag ka lang maingay, Manong. Dadaling kita sa peryahan. Doon sa aking bayaw. Tapos tatai lang kayo ng paganito, pabilog. Ang dami ng manonood sa'yo. Lahat ng nanonood doon magbabayad. Madali tayong yayaman pareho. Sabi ng Romboy. 20 anyos na doon sa hotel. Natangapan niya. Natangapan ni Mang Ingkoy. Kaya sabi ko nga pagmasdan niyo yung mga susunod na mga pangyayari. At hindi lang pala si Manong Ingkoy ang tanga. Dahil pati yung Romboy, tanga. Bakit ka mo? Hintay. Butas lang naman yung plastic Nung habang ibinuboylo ni Mang Ingkoy na gano'n, tumatagas yung kapirasong tae. Hanggat sa gumuhit yan, mula sa flooring hanggang kisame. Di ba? Ito pa. Dahil nga si Manong Ingkoy, kakaiba. Yung mga sumunod na mga pangyayari, ang pagmasdan ninyo. Dahil matapos niyang matanga ang Romboy, pinangakuhan niya na lang, sige, dalhin mo ako sa peryahan sa linggo. Sa linggo na tayo pumunta. Matapos niyang ganong usapan, mga Sabado pa lang, nagpahatid na si Manong Ingkoy doon sa ikalawang address na skits sa Lunita.
Kasi ando doon si Aling Karing, anak ni Manong Ingkoy, sa may breakwater nakatira. Ika nga, ganyan. So, pahatid siya sa Lunita. At doon, kung saan si Jose Rizal nakatayo, doon sa doon sa Revolto nating pambansang bayani, ika nga, si Gat Jose Rizal. Doon may portion doon kung saan doon ang tagpuan ng mga kanya-kanyang probinsya. Halimbawa, ikaw Bicolano, ikaw Samarinyo, ikaw Ilocano. Parang doon, may kanya-kanyang pwesto ron eh. Ang alam ko doon, sa Waray-Waray, doon mismo sa may bandang tagiliran nung revolto ni Jose Rizal. Doon siya nagpahatid. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, di ba? Doon sa Lunita, marami doon mga nakatanim ng mga Chinese bamboo, di ba? Mga tatlo-tatlohan yun eh. Ibig sabihin, malinis na lugar yun. Lalo yung gitna nung tatlong pagitan ng Chinese bamboo. Kasi magandang mga yun, magandang mga halaman. Okay? Nung naroon na siya, as usual, ang kanyang naging problema na naman, ito na naman, yung tawag ng kalikasan, gusto na naman tumae. Subalit, hindi siya nag-alala doon dahil ang sabi niya, madali lang dito dahil ang daming mga damo. Ay tinuturo ni Manong Ingkoy na yung mga halaman doon ay mga damo kasi talaga namang mga damo lang sa probinsya namin yan. Ngayon, madali lang siya makapagkukubli para tumae. Okay. Sa madaling salita, natanaw niya yung Chinese bamboo nung siya natatay na nga. Punta siya doon sa pagitan ng tatlong Chinese bamboo. Doon siya tumae. Lingid sa kaalaman ni Manong Ingkoy na maya't maya ay mayroon nagro-robing ng mga pulis para hulihin yung mga lumalabag sa mga ordinansa doon. Isa yon sa mga nilabag ni Manong Ingkoy, yung pagdumi doon. Kung kaya huhulihin talaga siya. Kaya ikang ganun ng pulis. Huli ka! Ay, naku! Alam mo si Manong Ingkoy, ginawa ganito eh. Kinuha yung kanyang sombrero. At tinakpan niya ito, yung kanyang dumi. Tinakpan niya ng pagano. Tinakpan niya ng pagano. Yan, dumi. Yan. Tinakpan niya. Sabay sinyas si Manong Ingkoy doon sa pulis. Shh! Sir, huwag maingay, sir. Ibon po ito, ibon. Lingid sa kaalaman ng pulis na tumae si Mang Tomas. Ang buong akala ng pulis na totoong ibon yung tinakpan ng kanyang sombrero. Tama-tama naman, ba't kaya ganito? Na yung team leader ng pulis, doon sa tatlong pulis na magkakasama, may anak din na sobra ding napakahilig sa ibon. Kaya naisip nitong team leader ng pulis na yung ibon na yon siya ang huhuli para ibigay na lang doon sa anak niya kasi madalas niyang mapagalitan yung kanyang anak kasi madalas nanguhuli ng ibon, naninirador. Kaya sabing gano'n nung sarahento na yun, ng pulis. Sige Manong, tanga-tanga ka, Manong. Natakpan mo na nga ng sombrero yung ibon kaya napakadali naman hulihin yan pagmasdan nyo kung anong ginawa ng pulis. Ganito Ano nyo makikita.
Parang ganyan. Nakatakip ito sa doon sa tain Mang Tomas. Mang Ingkoy. Tomas naman ako ng Tomas. Mang Ingkoy. Yan, nakatakip ito. Nakaganyan. Itong pulis nga, nag-interest doon sa ibon dahil ibibigay di umano niya sa kanyang anak na mahilig sa ibon. Kaya nung nakalayo-layo na si Manong Ingkoy, Mang Ingkoy, para maghanap di umano ng tali, sinimplihan ngayon ni Sargento. Sinimplihan yung sombrerong nakatakip na yan. At biglang dinaklot. Ganito lang ikang hulihin yan. Naku po. Lingid sa kalaman nga ni Sargento na tae yung tinakpan ni Manong Ingkoy. At ang akala niya ibon. Sabi gano'n ng pulis. Walang matanda yun. Ano pala? Tae pala yun. Ay gano'n. Ibig sabihin pagmasdan mo pulis na mas naging tanga kaysa kay Manong Ingkoy. No? Sa totoo lang ganyan kasi kumbaga sa gusto niyang mag-interes doon sa tinakpan na ibon di umano ni Manong Ingkoy, lingid sa kanyang kaalaman na tae pala, no? Sa kanyang pag-interes, siya'y napasama. Kaya huwag kayo masyado ganyan, no? Bago nyo isipin yung pang sarili ninyong kapakanan, siguraduhin ninyo. Baka yan ang kapahamakan na naghihintay sa inyo, no? Ganito po, no? Joke-joke lang, Ganito. Ibig sabihin, naging tanga na naman ang pulis doon sa pangyayaring yun, no? Kung kaya't sakto naman na si Manong Ingkoy, saktong nakita niya yung mga apo niya, anak ni Manang Karing. Oy, mga apo, mabuti nakita ko kayo. Isama nyo ako doon sa bahay nyo, mga apo. Wala naman akong ibang mga pupuntahan. O sige po, Lo. Sige po. Sama po kayo. Sa madaling salita, sumama si Manong Ingkoy doon sa kanyang mga apo. Doon sa bahay ni Aling Karing na anak niya. Kung saan, doon sa breakwater. Alam nyo yung breakwater? Yung kanilang sahig doon, ang ilalim noon ng bahay nila ay dagat. Dagat. Doon sa breakwater. Kung may nakapunta sa inyo, sigurado, alam nyo yan. Ang mga sahig ng mga bahay ron, ang ilalim noon ay dagat, diretsong dagat. Kung kaya't hindi na kailangan ng bowl o inodoro pag gumawa ka ng CR doon. Dahil, bubutasan mo lamang ang sahig mo ron na gano'n. Diretso na doon sa dagat. Ganon nga ang style ng mga bahay doon. Sa totoo lang. No? Kaya doon ko rin nabis to dahil kay Manong Ingkoy. Nung siya'y napunta na doon. Pero, naging problema pa rin yun ha? Bakit ka? Nung siya'y nandoon na sa kanyang anak na si Aling Karing, sabi ni Manong Ingkoy, dahil parang nararamdaman niya na naman na may tawag na naman ng kalikasan, ika nga natatain na naman si Manong Ingkoy. Kung kaya't sabi niya, Karing, ika, anak, saan ba kayo, ika nga, saan ba kayo dumudumi pag kayo ay natatay? Tay, diyan lang sa sa kusina, may mapapansin kayong butas na ganyan lang kalaki. Doon, diretso po yung tain yun yan doon sa sa ilalim. Naku, Karing, hindi ko kayo pinalaki para kayo ay maging salahula, ika nga. Alam niyo naman na malinis tayo. Maging
kahit tayo doon sa probinsya, nakatungtong tayo sa puno ng saging at nakakubli tayo doon sa mga nyogan doon. At sinisiguro natin na yung dumi natin ay hindi ito natin kainin muli. No? Katulad nangyayari ngayon. Kanina ang inulam natin ay mga isda. Di ba? Isda ang ulam natin. Pagkatapos ngayon, dudumi tayo papunta ron sa dagat. Ang dumi natin, ang siyang kakainin naman ng isda. Nako, Karing, hindi ko kayo pinalaki na maging salahula. Mahalaga ang ating kalikasan, sabi niya. Hindi nyo ako mapapadumi dyan. Hindi nyo ako taid dyan sa, dyan sa papunta sa dagat. Dahil kawawa naman ang makakakain ng isda na kumain ng aking dumi. Napakarumi naman. Tay, ikanialing ka rin. Bahala kayo kung ayaw nyo tumaid dyan. Kung gusto nyo tay, ikanialing. May mga dyaryo dyan. Alam nyo naman yung manugang nyo. Tuwing umaga bumibili ng dyaryo. Yung mga lumang dyaryo, tinatabi ko. Andyan tayo, bahala na kayo, sabi ng ayan, mga dyaryo. Kung gusto nyo magbalot na lang kayo. Ika rin, kung sakaling ika ni Manong Inkoy. Pagkatapos kong dumumi at may balot na ako, saan ko ba pwedeng itapon? Abay, bahala kayo. Ayaw nyo naman itapon sa dagat. Pumunta kayo doon sa Scaragay Street, doon sa may papuntang Divisoria. Excuse me. Doon, nung araw kasi, mga kaibigan, may imbakan talaga ng basura doon na kasinlaki nung truck. No? Yung truck. Kaya lang walang makina yun. Doon nakalagay doon mismo sa gilid at doon hagis ka lang ng hagis ng mga basura doon. At yun, doon itinuro ngayon Aling Karing, yung kanyang ama, si Manong Inkoy. Sa madaling sabi, ang dumi ni Manong Inkoy ay binalot niya sa plastic. Dyaryo muna at pagkatapos inilagay niya sa plastic. Parang ganito. Yan. Bit-bit na ngayon ni Manong Inkoy. Matapos niyang malaman kung saan siya pwedeng binuhol niya maigi yun, parang ngay walang singaw. Parang ganito. Binuhol niya yun. Para walang singaw, para hindi maamoy ng mga kapwa ng tao na kanyang madaraanan. At pagkatapos noon ay binitbit niya na. Lakad na siya papunta roon sa may Scaragay Street. Bit-bit ito yung sopot na ganito. Tayan laman ito. Nung sila si Manong Inkoy ay naroon na sa may bandang palengke na ng Divisoria, Ilaya Street siguro yun. Kasi doon cross ata yung Scaragay. Nandun yung tapunan. Lingid sa kalaman ng nating lahat dahil mag-i-eleksyon noon na may caucus pala ang tumatakbong mayor ng Maynila. Hindi na ko nababanggitin. No? Letter na lang ang sasabihin ko. Letter L. Sa madaling salita, may caucus si Mayor L. Panay ang hiyaw niya doon sa may gitna ng mga tao. Mga kababayan, mga kabarangay, ganun. Ako
ang ihalal ninyo bilang alkalde ng lungsod na ito. Sabi nga, magpapagawa ko ng maraming tulay sa nasasakupan ng Maynila. Sabi nga, ito namang itong staff, nakikinig talaga eh. Binulungan si Mayor. Ito, patalastas eh. Mayor, wala po tayong ilog. Magpapagawa tayo ng maraming ilog. Isahin ni Mayor. Isipin mo pagkatapos ng salitang niya, tinawag niya yung staff niya na bumulong sa kanya. Sabay sapok doon sa tagong lugar, yung walang ibang nakakakita. Walang hiya ka, sabi niya. Sinapok niya yung bumulong sa kanya yung staff niya na wala tayong ilog. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magpagawa ng tulay? Doon pa lang sa tulay na yun, baka hindi ko na matupad, sabi ng tumatakbong Mayor. Yung magpagawa pa kaya ng mga ilog, pinanatan mo rin. Tinabugbog niya. Inalis niya na sa hanay nila yun. Masyado pakialamero yung staff na yun eh. Sip-sip siguro. Sa madaling salita, okay, ganito. Matapos ang lahat, sabi nga nun, ang pinakamahalaga sa akin ngayong pagtakbo, ay ang maproteksyonan ko kayo. Lalo dito sa lugar na to, napakalapit ng palengke ng Divisoria. At alam ko ang mga pakalakaran dyan sa palengke na yan. Napakamaraming mandaraya sa timbang dyan. Katunayan nga isa sa aking mga kaanak ay biktima. Kunyari, bumili ka ng 1 kilo. Ang iaabot sa'yo ay kulang ng 2 guhit o 3 guhit. Ang laking bagay nung nawala na yun. Sabing gano'n, pag ako'y hinalal ninyo bilang alkalde ng Maynila, sabing gano'n, lahat ng mga mandaraya sa timbang dyan, lilipulin ko. Sabing gano'n. Sa totoo lang, nakita ngayon natanaw si Manong Ingkoy, ni Mang Tomas. Oo. Nakita ngayon si Manong Ingkoy, nung tumatakbong alkalde na si Mayor L. Bit-bit ni Manong Ingkoy ngayon. Nakisyoso si Manong Ingkoy kasi doon sa caucus na yun. Biglang naituro ngayon si Manong Ingkoy ni Mayor. Pag ako'y hinalal nyo bilang alkalde ng lungsod na ito, sabi gano'n, ang lahat ng mga mandaraya dyan sa timbang ay aking uunahing lipulin. Talamak ang dayaan sa timbangan dyan. Nakita si Manong Ingkoy. Katulad din ka ng isang yan. Mga maagap talaga yung mga staff niya. Biglang nilapitan ng mga staff si Manong Ingkoy. At, Manong, tawag kayo ni Mayor. Sunod naman si Manong Ingkoy doon sa stage. Bit ni Manong Ingkoy, nalingid sa kalaman nila na tae pala laman niya. Hindi sa madaling salita, nung nandun katulad di ka nito, yung matandang ito, sabi nga sigurado ako na yan, nadaya sa timbang yan, sabi nga ayan kinuha ngayon ng mga staff yung sopot at binigay kay Mayor. Mayor, ito sigurado ako kulang ito sa timbang. Sabing ganun. Di kumuha naman yung mga staff ng timbangan para siguradong nung itinimbang nung itinimbang yung sopot. Nakita nyo na mga kaibigan. 3/4 lang. Sigurado ako na ang matandang ito ay biktima. At sigurado ako 1/4 ang nadaya sa kanya. Kaaga-aga. Kaya ako'y naggigigil sabi nga nun ni Mayor L. Kaya mga kaibigan, muli akong nananawagan sa inyo na sa halalang ito,
ay wala kayong ibang pipiliin bilang maging mayor o maging alkalde ng lungsod na ito. Mayor L po lamang. Sapagkat ang lahat ng mga mandaraya dyan sa timbang ay lilipulin ko. Ginanon. Naku po, Diyos ko. Sumambulat ang tayo sa mukha ni Mayor. Lahat ng mga malapit ng mga tao nagkaroon ng tayo sa mukha. Dahil pinaggigilan niya, hampasin ba naman yung tayo na dala-dala ni Mang Tomas? Ngayon, ang ginawa nitong mga sip-sip na mga staff, na mga walang hiyang mga staff na ito, ginawawa nila si Manong Ingkoy na wala namang kasalanan. Sa totoo si Mayor ang may kasalanan eh. Bit-bit lang ni mga magtatapon, nakatanaw lang ni Mayor L, tinawag hanggang sa napunta sa stage yung matanda. Dahil sa kanyang mga propaganda na wala naman mga kakwinta-kwinta, abay napagdiskitahan pa si Manong Ingkoy. Kinuha yung daladalang plastic na may lamang tayo at yun ang pinanggigilan ni Mayor. Sumambulat sa mukha niya. Pagkatapos, ang ginawa nung binugbog ngayon ng mga staff niya. Si Manong Ingkoy, yun ang pinakamasakit na nangyari. Sabi nung mga ikaw matanda ka. Tayo pala laman ng supot na yun. Bakit hindi mo sinabi? Ay, parang awan na. Hindi naman kayo nagtanong eh. Sabi ni Manong Ingkoy, kawawang Manong Ingkoy. Basag-basag ang mukha ni Manong Ingkoy sa kagagawan ng mga staff ni Mayor L. No? Kaya, nung umuwi si Manong Ingkoy, sabi gano'n, Clara, mga anak, sabi gano'n, ihatid mo na ako sa pier, anak, kay Manang Karing. Dahil hindi ko na kaya mabuhay dito sa syudad. Masyadong mabusisi ang manirahan dito sa syudad. Nakita mo naman. Ako'y nagmalasakit na lamang sa kalikasan. Kaya ako napunta ron para itapon sa tamang tapunan ang aking dumi. Inabugbog pa ako nung tumatakbong mayor. Kinakailangan na maagapang ko ang eleksyon na to doon sa atin at para mapaalalahanan ko rin yung ating mga kababayan doon. O di dali-dali, bilhin ticket sa barko. Balik probinsya si Manong Ingkoy. Siyempre, eleksyon din doon, natural. Nakilahok sa caucus naman ng isang tumatakbong mayor doon sa probinsya na yon. At nung